nahuli ko siyang kachat na yung lalaki. Kinukuha ko yung cellphone niya, ayaw ibigay sa akin. Hirap talaga pagka wala kang katuwang sa pag-aalaga sa mga bata. Tapos pagka yung wala nga ako, ang hirap din. Siyempre, iniisip ko yung iniwanan ko dito, nasa malayo ako. Kaya, maano sa pakiramdam. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat muli sa panunood nyo, sa pagsuporta nyo sa ating mga platform. Ngayon pong araw ay nandirito kami ngayon kay Rochelle. Aakyat tayo at muli natin bibisitahin yung bata. Kakamustahin natin yung kanyang pag-aaral. At may mga sorpresa din tayo sa kanila na dala-dala natin dito galing kay Tita Margaret. At samahan nyo kami na umakyat dito sa bundok na ito na kinatatayuan ng kanilang tahanan. Tara po. Pakita tayo dito. Alam nyo dito sa lugar nila Rachel, napakarami din ditong bahay na napakaliliit din at napakarami ding nangangailangan dito ng tulong. Kaya sa susunod na magkaroon tayo ng blessing bago magpasko, siguro mas mainam na mamigay din tayo dito sa lugar nila Rachel na ito. Dito na tayo sa bahay nila. Pasok tayo. Tao po. Hi tayo. Magandang araw. Dito sila tatay ngayon tsaka si Rachel, ladat na natin. Tama-tama, makakamusta natin sila parehas. Dito yung mga kapatid ni Rachel. Ba, saan kayo naglalaro? Doon sa taas? Doon po. Sabi mo doon po. Dapat laging may po. Ano? Doon po. Ha? O yun, very good. Rachel, kamusta ka? Okay lang po. Halika dito. Kamusta yung pag-aaral? Ngayong araw ba nagpasok ka? Opo. Anong oras ba ang uwian nyo kapag ganitong Pag pag magat, alas 12. Alas 12 yun yung lunch break. Tapos sa hapon? Wala po kami pong pasok. Ngayong hapon? Ano itong ginagawa mo ngayon? Assignment? Oho, yung assignment po namin. Tatay, bakit hindi ba sinabi kung ba't wala silang pasok ngayong araw? Hindi po pumasok si Rachel kasi may practice ang mga estudyante ng para sa Christmas party. Okay. Kamusta naman po kayo, tay? Okay naman. Okay Kahit naman. pa paano, nakakasurvive. Ngayong araw po, tay, anong tinrabaho nyo ngayon? Nagbangkalan ba kayo? O Hindi ano? ako nakatugpa kasi ngayon na maliit ang tubig. Okay. Pag maliit po ba ang tubig? Malalim. Ano po ba, maliit o malalim ngayon ang Malalim siya, wala siyang hibas. Okay. Dire-diretso. Oo. Yung ano po ba yung bakit po hindi po pwede kapag ganun ang Hindi kami makakadaan dito sa sa may palong. May tawidan kasi diyang ilog. Opo. Ibig sabihin niyo po tayo, nagigits ko sa tatay, ibig sabihin niyo tayo, maliit ang tubig, sasayad ang bangka sa ilalim o ano? Hindi, lakad lang kami. Lakad lang. Lakad lang kaya hindi... Pag ganyang malalim ang tubig, hindi kaya. Okay, kala ko bangka yung gagamitin nila tatay Lakad lang para dumaan doon. Ang gamit niyo pala, lakad lang talaga. Kaya hindi kayo pwede maglakad kasi mataas ang tubig. Okay. Kailan po kayo huli nagtrabaho ng pagbabangkalan? Nung Merkulis. Nung nakaraang linggo pa. Noong nakaraang linggo pa. Okay. Tapos itong nakaraang gabi nagsud ako, naghuli ako ng hipon. Yung lambat ko nandyan yung nakatayo dyan. Kamusta po tatay yung panghuli niyo ng hipon? Nung nakaraang gabi naman, nakawalong litsi naman ako. Pinagbili niyo yun? Pinagbili ko. Inabot na magkano po ang ganun tay? Maabot lang siya ng 160. 160 pesos. Pero ko yun ay palako. 20 yung isang litsi niya. Pag ganun tay, ilang oras nyo ginagawa yung panghuli ng Ay, 4 na oras ako doon. hipon? 4 na oras tapos 100 plus lang. Ay, grabe po Ang lamig. 100, magkano tayo? 100? 160. 160 pesos sa loob ng 4 na oras si tatay nagtatrabaho, nagtitiis ng lamig. Gabi nyo ginagawa. Okay, bakit sa araw hindi ba pwedeng manghuli ng Hindi makakahuli sa araw na yun. Ano yun, hindi kita? Siya? Lubog siya sa putik. Kumbaga sa lupa, nakalubog. Kasi mga kalingap, nasubukan ko na po yan. Panghuli ng alimango ng hipon. Mas maganda nga sa gabi kasi kita mo talaga siya, no? Labas Kasi yung mata niya, umiilaw kapag nailawan mo. So yun, mas madali nga naman talagang manghuli ng ganun. Si Rachel ba, hindi pa naranasan yung dagat? Kung ano yung ginagawa sa dagat? Hindi pa niya naranasan. Yung isang anak ko yung sumunod sa kanya. Yan, isama nyo na. Naisama ko na dun sa pinanghulihan ko ng hipon. Sabi ko, yun, nakita nyo kako yung sitwasyon ko ngayon na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya sabi ko,
Huwag nyo nang dalasin yung ganito. Iyak si tatay oh. Emotional si tatay kasi alam niyo po yung hirap na dinadanas kasi ni tatay sa ngayon na alam niya yung pinagkaiba ng may pinag-aralan sa wala. Kaya yan yung pinapayo niya lang sa mga anak niya na mag-aral ng mabuti para hindi po maging kagaya kung ano yung nagiging trabaho ngayon ni tatay. Di ba tay? Emotional si tatay, umiyak si tatay oh. Yaan mo tay at kapag ano naman may awa naman ng Diyos, di ba? Tatay, ano ba yung nagpapaano sa ano nyo? Sa dibdib nyo, bakit kayo naging emotional? Ba't kayo naiyak? Yung hirap talaga pagka wala kang ano, yung katuwang sa pag-aalaga sa mga bata. Tapos pagka yung wala nga ako, ang hirap din. Siyempre, iniisip ko yung iniwanan ko dito, nasa malayo ako. Kaya, maano sa ano, pakiramdam. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila. Kaya pag naroon ako doon, hindi rin ako mapakali. Gusto ko umuwi agad, pero wala pa naman akong mahuhuli kung uuwi ako. Kaya, nag-sumikap na ako na sana makahuli agad ako, tang ako yung makauwi agad ng mabilis. Kasi nasa 6 na kilometro yan ay balikan. 3 kilometro papunta doon, tapos pabalik 3 kilometro. Kaya Lakad balik lang yun. lakad lang yun. Grabe rin sila sa Saka yung- sakripisyo ng papa niya. Ano yung lamig talaga. Parang Yun yung isa sa nagpapahirap. ang hirap. Buti tayo, hindi naman kayo nagkakasakit dahil sa Hindi trabaho naman, nyo na ganyan. ano nga lang, ubo-ubo. Ay, ganun. Tapos sipon. You know, Madalas. inaano ko na lang ng Yusip. Madalas yun. Hindi naman siya madalas. Sa loob ng isang Kumbaga, linggo. sa trabahong ganun, yun yung na-experience mo na sakit na tumatama na-experience sa'yo. talaga. Yun. Kaya nga, pinapayo ko dyan sa mga yan na mag-aral na mabuti para hindi na maranasan nila yung nangyayari sa akin. Na kahit mawala ako, meron silang magandang kinabukasan. Yan lang naman ang maipamamana ko sa kanila, ang pag-aaral. Kasi talaga ako hindi nakapagtapos. Nagustuhin ko man, wala nang magagawa. May edad na ako kasi. Kaya sa kanila na lang 4 na makapagtapos sila ng pag-aaral nila. Yung pangarap nila na gusto dapat tuparin nila. Grabe, Rachel. Narinig mo mismo sa papa mo ngayon. Marahil hindi mo to naririnig sa kanya. Kasi ang tatay, hindi yan basta-basta naglalabas ng kung ano yung nararamdaman. Ano? Sa pamamagitan din ng camera natin, tsaka namin. Naririnig mo mismo sa tatay mo. Ikaw ba, naririnig mo ba sa tatay mo yung ganyan? Opo. Minsan, nasasabi niya yan. Mhm. Anong sa pakiramdam mo kapag nag-open si papa mo ng ganyan? Sa iyo? Anong pakiramdam mo? Nalulungkot ka ba kapag naririnig mo yung tatay mo nag... Nalulungkot po. Kaya ito mga kalingap, lesson learned din yung nagiging sitwasyon nila tatay na kumbaga piliin po natin ng maayos. Piliin po natin ng maayos kung sino po yung dapat na magiging katuwang natin sa buhay. Although meron man na sa huli na din minsan na kumbaga nakikita natin yung totoong attitude ng bawat isa. Pero kapag ganun po ay pilitin natin na maging maayos yung pamilya para hindi nagiging broken family kagaya po nila na apektuhan yung may iwan. Ang pinakang apektado po kasi dito yung may iwan sa mga bata. Yung umalis, parang ano po siya, wala siyang ibang iisipin kundi sarili niya lang. Pero yung naiwan, yun po yung magsasakripisyo ng lahat. Kaya hanggat maaari, kung may problema ang bawat isa, i-fix po agad natin. Sabi nga, wag palipasin ang gabi na hindi kayo magkaayos ng asawa mo. Huwag niyong tutulugan ng problema. Kaya yun lang yung natututunan natin sa mga gantong pamilya na nakakakwentuhan natin. Okay, tatay, nung nakarami na kwento sa akin si Rachel nung wala po kayo dito, nasabi niya sa akin na hindi ko na dapat itanong, no, pero may matututunan kasi tayo dito. Tatay, sa iyo ko po itatanong. Sabi po ni Rachel, dapat daw, nung po bang nandito yung asawa niyo, madalas pala siya nasa labas gumigimik, ganun. Yung parang buhay dalaga. Ay, ganun. Ako lagi nandito sa bahay. Nag-aasikaso din sa mga bata. Lalaba, luluto, maglilinis ng palibot ng bahay sa loob. Tapos siya, marong dun.
sa labas. Sa mga kaibigan. Oh, hindi ko alam kung anong ginagawa. Ito po bang asawa niyo tay, ilang taon na nung bago kayo maghiwalay? Ilang taon na siya? Ano na siya, nasa 28. Ah, okay. Bata pa. Kayo tay, ilang taon mas ahead kayo sa kanya? Ang edad ko sa kanya ay 11. 11 years ang agwat niyo sa kanya. Agwat. Kaya pala mga kalingap, bata pa po pala itong napangasawa ni tatay. Kaya siguro, hindi ko alam kung sawa na ito sa pagkadalaga. Marahil hindi pa. Kasi ginagawa niya nga yung ganun. Di ba? Hindi pa siya sawa sa pagkadalaga kasi nagagawa nga niya yung mga ganung bagay. Kahit may asawa na at may mga anak na siya. Okay, pero hindi na para sumbatan natin si ma'am. Ano na lang, kumbaga, kung meron man siya ngayon sa buhay niya, sana maalala niya itong pamilya niya. Si tatay nahihirapan ng solo parents. Nahihirapan si tatay. Kasi ilan tong mga anak na iniwan sa kanya. So, 4, di ba tay? Babae. Dumadating daw ba tay sa punto na hindi ka na makapagtimpi hanggang sa sabi niya nasuntok mo daw tong pintuan. O ito nung nag-ano kami nung nahuli ko siyang kachat na yung lalaki. Kinukuha ko yung cellphone niya, ayaw ibigay sa akin. Ang sagot sa akin, makikialam daw ako ng gamit. Eh karapatan ko naman siguro tingnan yung cellphone kasi kachat na siya. Tinatanggi niya na wala akong kachat. Pero meron yung galit ko, dito ko na lang sa pinto. Binuhos. Kesa naman sa saktan ko pa siya. Kaya sino na ba yung lakas ng babae? So, si tatay may ganito palang istorya. So, hindi natin to alam. Hindi to na kwento ni Rachel, marahil hindi niya alam. So, meron palang gantong pangyayari sa pamilya nila na nahuli ni tatay. Marahil ba tatay, sa palagay mo, yung kachat niya dito, yung din na naging asawa niya sa ngayon? Siya rin? Hanggang ngayon. So, ngayon tatay, may mga dala po kami dito. Hindi ko alam kung ano yung laman nito. Ano? Ito po tayo. May mga packages kayo dito. Oh, halay po kayo. Ayan. So, medyo mahirap-hirap kasi ito buksan lahat. Kung isa-isahin natin to. Pero tingnan ko muna itong maliit na ito. Titingnan ko kung anong laman niya. Ah, okay. O tay, di ba ginagamit mo din yung cellphone niya? Oh, ito. Ito po yung cellphone na binili natin kala Rachel. Ito po yun. So, galing kay Tita Margaret. Ay, nakailaw pa oh. Meron na tatay power bank kasi di ba minsan dinadala mo sa dagat. Di ba tay? Hindi ko siya dinala. Ah, hindi ba? O kung sakali man na malubat yung ano nyo, yung gamit nyo, pwede nyo itong charge dito. Ano? O dyan nyo po ito tatay. Galing naman. May power bank si tatay para in case of emergency, mag-burnout man, makakapag-charge pa rin sila. Ano tatay? Hawakan nyo po ito dyan. Ito may lagayan pa siya dito. Mukhang original ah. Tapos ito hindi ko alam kung yung laman, pero try natin buksan. Ano tay? Ay grabe. Oh, ano ito mga ito? Nakapackages kasi ng ayos. Nakapak ng ayos pero for sure mga pagkain ito kasi may mga juices dito. Hindi naman pwedeng samahan ng pagkain ng mga sabon ganyan. Pero for sure lahat ito pagkain. Napakarami oh. Ano tayo? Pasok mo dyan. Pasok mo po. For sure pagkain po yan. Ano? Ito, food items. Nakalagay oh, food items. So, ibig sabihin, puro pagkain din ito. Mga grocery siguro. Diyan muna ito tayo. Hindi na natin bubuksan. Ano? Food items din. Napakabigat. Meron din ditong food items. So, ang daming packages na dumating ngayon. O, tay. At saka hindi lang daw yan. Sabi, may parating pa daw po mga kalingap na mga packages dito kala tatay. Dinala lang natin ito sa ngayon. Inuna na natin. Para po na sa ganun, mapakinabangan na kaagad nila tatay. Ano tay? Kasi kung antayin pa po natin yung susunod na delivery, ay baka di natin alam kung ilang araw, lalo na't paalis kami. Mas mainam, madala ko ngayon kasi bukas paalis kami tatay ay. Punta kami ng Quezon, hanap kami ng pwede namang matulungan sa Quezon. Ano tay? Okay, anong gusto mo sabihin sa ninang ni Rachel na nagpaabot ng tulong sa atin? Nagpapasalamat ako sa ninang ni Rachel doon sa mga package. Opo. Laking tulong na sa amin. Opo tay. Papasalamat ako ng sobra kasi kung hindi sa inyo, hindi kami natutuwa lang ako kasi may mga tao na andang tumulong sa kalagayan namin. Panamiyak tay, kami masaya din kami, nakilala namin kayo no? Ito si tatay, nakita ko sa inyo, mabait na tao ito si tatay. Kita nyo nga, nandito siya. Kung hindi ito mabuting tao ito, pagbasehan natin mga kalingap. Kung hindi si tatay mabuting ama, ito pong sa dami nito,
Baka si tatay naghanap na lang din ng iba at iniwan na lang ito kung kaninong kamag-anak na pwedeng iwanan at hindi na niya gagampanan yung responsibilidad niya sa mga bata na to. Doon pa lang pagbasihan na po natin na napakabuting tao ni tatay. Kaya deserve na matulungan ni tatay. No, tatay, ngayon po tayo muli po hihingin ko ulit yung Facebook ninyo at ibibigay ko na po kay Tita Margaret kasi gusto niya po na magkaroon ng communication sa inyo. Gusto niya po siguro maging close din kayo, close si Rachel sa kanya, mas ma-update siya sa buhay ninyo, no? Kasi hindi naman kami araw-araw na nandito sa bahay ninyo. Mas mainam na yung sponsors niyo po ay nalalaman yung daily routine niyo dito sa buhay para alam niya kung ano pa yung kaya niyang ibigay para sa inyo. Ano? Kung ipadaan man niya sa amin, wala pong problema. Handa kami umakyat dito sa inyo. Kung irekta naman po sa inyo, wala ding lalong problema. No, tatay? Okay. So, Rachel, pagbutihan mong pag-aaral mo, ha? Kasi si papa mo, kita mo naman yung sakripisyo niya sa inyo. Anong gusto mo sabihin kay papa mo? Baka may gusto kang sabihin. Rachel, sabihin mo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo bilang pag-aalaga niya sa inyo. Salamat po sa kanya. Siya po yung nagpapaaral sa amin. Bigat po sa dibdib ito mga kalingap. Ito po yung mahirap sa ating mga napunta sa pamilya na may mga gantong sitwasyon kasi tayo din po yung nakakaramdam ko ano yung dinadanas nila. Kaya tatay, bilib kami sa iyo, no? Ayos, kumbaga mas galingan niyo po sa pagtatrabaho niyo para sa mga anak niyo, no? At nandirito lang kami, alalay kami sa inyo. Tatay, pertay tay. Okay, huwag ka na iyak tay, ha? Okay, alam ko naman naging emotional si tatay kasi yun yung pakaramdam niya. Nailalabas niya lang sa atin ngayon. Kasi siguro di natin alam kung may mga napaglalabasan din si tatay ng nararamdaman niya. Meron ka bang napagkikwentuhan tayo sa mga kamag-anakan mo? Wala talagang wala. Wala talaga. Minsan dito na sa mga anak ko. Nag-usap-usap na lang kami. Pero sa ibang tao, Hindi ka mag-open. Mas maganda sa yun wala tay. ako nakakapag Maganda po yun. Salamat tay at pinagkakatiwalaan nyo kaming bahagian ng kwento ng buhay nyo, no? Salamat po. Pati hindi lang kami tatay dito natututo, pati yung mga manonood po. No? Okay, kaya yung mga manonood natin, huwag kayong magagalit sa amin kung yung mga personal na buhay nila, inilalabas natin sa social media. Kasi may permission naman po nila, unang-una. At saka po, pangalawa, dito po tayo may matututunan. Kung ang i-vlog lang po natin ay yung mga parang nonsense na bagay, ano po yung matututunan natin dun? Wala po tayong matututunan dun. Sa mga ganitong bagay po na kinikwento nila, sinishare nila yung kwento ng buhay nila, dun po tayo may matututunan. Kaya wag po kayo sa akin magalit kung ganito po kami mag-vlog. So, yun lang tay. Ingat kayo ha. Kukunin ko yung Facebook nyo ngayon. Okay, ibigay niyo po sa akin. At tsaka contact number ha. Isulat sa papel. Isulat sa papel para ano. Okay, so hanggang dito na lang muna. Siguro yung vlog natin for today. Antayin ko na lang na maibigay sa akin yung contact nila Rachel. Kasi nung nakaraan nagpunta kami dito walang tao dito. At kinukuha namin yung contact nila. At saka tay, halika po, may last pa pala ako sa yung tanong. Tatay, in-estimate nyo na po ba kung ilang yerong gagamitin? Bali itong kabiyak, 9 na piraso. Siyam. Bali 18 piraso lahat. Opo, itong lahat ng Oo, yero na ito magagamit. 8 po yung haba nun. Hindi, 12 ang haba. 12. Oo. Okay. Kasi maikli yung Wait lang tatay, susukatin ko po tay. Estimating ko din. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baka mga 8 ito tatay. 8 plus 8 ito siguro. Kapag itong tigkabila lang. Tigkabila. Oo, kapag itong tigkabila lang, siguro mga 9 ganyan, mga 9 siguro. Dito 9 din dun sa kabila. 18. Oh, so mga 18 nga talaga ito abutin ito. Mga tig 9 ito ay tig 9 pieces. Ito po tatay dingding nyo na estimate nyo ba? Itong dingding, umabot siya ng 10. 10 pirasong plywood or hardiplex. Okay. So pwede ba tatay lalagyan ng bintana dun sa harap ninyo? Pwede ba lagyan dun? Kasi parang ang dilim ng bahay nyo kapag wala dun. Yun din yung ko doon, yung Lalagyan ng bintana. May bintana. Okay, sige po. Mapaparating natin ito kay Tita Margaret at mapapanood niya na rin ito. Ano kasi siya po yung nagpapatanong sa atin na gusto niyang ipadaan sa atin yung biyaya para po sa pamilya nila Rachel lang sa ganun, hindi na sila matutuluan. Safe na yung mga anak sa dingding kasi ang daming butas, pwedeng lumusot kahit sino mang tao na makaisip ng hindi maganda, makapasok agad itong mga bata. Kaya mas mainam nandun tayo sa safe
Okay. So, antayin na lang namin to. Salamat ulit, Tita Margaret. Shoutout po. At i-shoutout ko rin dito yung mga mabubuting sponsors natin. Kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Celia, kay Tita Jo, kay Ninong Hawaii, at kay Tita Faye, at sa inyo, Tita Margaret. Maraming salamat po sa mga viewers. Pagpalain po kayo lahat. God bless.